merong nawawalang minuto, pinatay ang CCTV. Ito kakapasok lang na balita. Basahin natin sa inyo mga minamahal. Aplaska, kinatay ang CCTV para palabasing walang atak sa Senado. Tingnan ninyo. Pakita natin, Yan, yan, mga minamahal, yan. 'Di ba? Dapat si Aplaska mahuli din kasi best friend sila eh. Alam naman natin yung history. Si Aplaska, mga minamahal, ay dating classmate ni Bato sa PMA year at madami nating katarantaduhan kapag si Aplaska ang na-appoint. Yung kumain ng dolyar na babae, panahon din yan ni Aplaska. 'Di ba? Walang kwenta ang ating Sergeant at Arms. Kaibigan lang pala. Tingnan niyo yung balita. Iginiit ni suspended acting Sergeant at Arms Mau Aplaska na kinatay o spliced ang CCTV footage na ipinalabas ng Department of Interior and Local Government o DILG kahapon. Yan ay para palabasin na hindi under attack ang Senado noong Mayo 13. Nakatutok si Ian Cruz. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Ang puntong ito ng Department of Interior and Local Government matapos suriin ang mga kuha ng CCTV ng Senado noong May 13. Pinalagan ni suspended acting. Tingnan mo sila mismo hindi nagkakasundo. Si John Wick nandoon nung time na yan pero hindi niya pala alam na kung under attack or not. May pa-comfort pa siya sa mga senador. Tapos ngayon babawiin niya yung statement niya na the Senate was not under attack dahil nakita naman talaga na hindi naman talaga under attack. Ngayon magbabawi din siya para makakuha ng suporta. Hayop ka talaga John Vic Remulla, lakas ng tama mo. Wag mo kaming niloloko, John Vic, Napipikon kami sa'yo, pabago-bago ka ng statement mo. Hindi namin alam kung ano ba yung totoo. Niloloko mo ba kami, John Vic? 'Di ba, mga minamahal? Anyway, ito, continue tayo. Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Niya, kinatay ang CCTV video na ipinakita kagabi para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. Hinahanda na muna nila ang kompletong video para patunayang under attack ang Senado. Hinahanda na daw nila ang video para daw ipakita na hindi daw po para ipakita na under attack daw ang Senado. So, gusto nilang palabasin na sinungaling ang gobyerno. Kasi 'di ba nagsalita si Yusek Claire? Ano sabi ni Yusek Claire? The Senate is under attack? No, it's not. 'Di ba nagsalita si Yusek Claire? Ngayon gusto nilang palabasin na under attack talaga ang Senado. Pero ang tagal ng CCTV. Ano niluluto ninyo? Kasi gano'n lang naman 'yun, matagal? 'Di baka niluluto nga ninyo yung CCTV kaya 'wag kami. 'Wag kami. Puwede niyong mauto ang iba pero 'wag na 'wag kami. Na mga nakaka-analyze, nakakakita, yung taong bayan, 'wag niyong lolokohin. 'Di ba, may patawa-tawa pa si Aplaska, tangina mo. Noong May 13. Kaya siya napilitang mag-warning shot. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. Parang pinapalabas mga minamahal na sinungaling itong ating presidente. Pinag-splice-splice daw ang video para sabihin na yung Senado is not under attack. Ngayon, ang gustong palabasin ni Aplaska na under attack talaga ang Senado. Yan yung gustong palabasin ni Aplaska na under attack ang Senado pero yung Malacanang sinabing hindi under attack. Kaya nila hindi nasabing under attack dahil nga sa mga splice video. Parang kasalanan pa ng media na mag-conclude ng mga videos na yan. Parang sinisisi niya pa sa mainstream. Kasi ganito yung punto dyan. Bakit hindi niyo ilabas ang CCTV? Kasi hindi nila malabas. Kasi niloloko nila tayo. Dinodoktor pa nila ang CCTV. Yun mga minamahal. Dinodoktor nila ang CCTV. I think it's not correct. What narrative are you saying? Sabi nila walang attack. Pinabulaanan din ni Aplaska ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na tatlo ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, minimitin niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? Tatlo daw kasi, sir. Warning shot, isang... Tinanong din si Aplaska ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplaska noon pa lang na may NBI na darating
para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no invited. Okay, walang sinabi na magsesecure ang NBI. Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Rizal. That's why gusto niyong paimbestigahan ng NBI para isisi ninyo sa NBI yung mga pagkakasala ninyo. Kaya ba nilagay ninyo sa Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano para ma-secure yung kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano? 'Di ba, Hayes? Ganun ba 'yon? Our meeting is about impending impeachment, security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. Kalokohan mo talaga, Aplaska, kalokohan mo. Niloloko mo kami, wag mo kaming niloloko, Aplaska, baka mamaya makatikim ka sa amin ng isang bagsak. Tangina mo, Aplaska, gaano kakapal yung semento sa mukha mo at parang bakit hindi ka marunong mahiya? 'Di ba, ang kapal-kapal ng mukha mo para sabihin na sinungaling ang Malacanang at hayop ka, John Vic, isa ka pa din. Sasabihin ni John Vic na hindi naman talaga under attack yung Senado. Puta, anong alam mo? Ginaya mo lang yung balita ni Yusek Claire para hindi ka mapahiya. Hayop ka, John Vic, at alam namin na alam mo kung saan nagtatago si Bato. Dahil ikaw pa mismo yung nakipag-shake hands. Huwag niyong kino-confuse ang mamamayang Pilipino. Alam namin kung sino yung nagsasabi ng totoo at alam namin kung sino yung nagsisinungaling sa amin. Kaya kahit sabihin mo, John Vic, yung statement mo is pabor sa Malacanang, hindi kami maniniwala sa'yo dahil alam namin na mayroon kang kinalaman. Alam namin na involved ka dito. Alam namin na mayroon kang komunikasyon dito. Alam namin na isa ka sa mga producer nitong tinatawag na hide and seek na palabas or sarsuela ninyo. Kaya kahit pa sabihin natin na yung statement, mga minamahal, ni John Vic Remulla ay pabor sa statement na Malacanang, huwag tayong magtitiwala dahil alam natin si John Vic, isa po yang butterfly. Mga minamahal, kunyari, parang contrast and ano lang yan sila ni Aplaska, pero ang totoo, pinaglalaruan lang nila tayong dalawa. Hindi natin alam kung sino yung totoo sa kanila. Pero isa lang yung masasabi ko, niloloko lang tayo nitong dalawang to. Sasabihin ni John Vic na hindi under attack ang Senado kasi nagbabawi siya sa mamamayang Pilipino. Tapos ito naman si Aplaska, sasabihin na totoo na under attack ang Senado, ipapakita sa atin yung CCTV, pero up to this moment, bakit wala pa din pinapakitang CCTV? 'Di ba? Gets ninyo, mga minamahal? Puti kayo, niloloko nyo kami. Ano, prank-prank? May ganun ba yon? Prank-prank? He didn't say anything about the NBI arrival here. Busod nga po ng nangyaring putukan dito sa Senado ay inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay Aplaska at dalawa niyang tauhan. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Hindi naman itinanggi ni Aplaska ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon ito. Our lawyers advised me to request for extension, right? We are not prepared. Opo. We have already provided them with all of the evidence. Opo. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Pero ngayon pa lang, lumalabas na sa investigasyon ng CIDG na lumabag sina Aplaska sa rules of engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Firearms shall be used only when there is imminent danger. Imminent po imminent. And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat kakaroon ng mga warning shots. Pero base sa mga Putik na yan. Anong klaseng bulbulan to? Anong klaseng lokohan to? O, ganito na lang. Tanggalin si Aplaska, which is yan naman yung ginagawa. I-abolish yung Senado sa totoo lang. Yan yung aking nakikita. Tanggalin si Aplaska, i-dissolve ang Senado. Ganun lang kasimple. Dahil, bakit? Niloloko tayo. Nakita nyo, mga minamahal, kung paano tayo niloloko nitong mga hayop na to? Oo, niloloko nila tayo. Mga minamahal, sobrang panloloko, sobrang pambobobo na ang ginagawa nila sa atin. Which is dapat tayo magising na tayo sa ganitong klaseng sistema nila. 'Di ba yung panloloko, yung panggagancho, 'di ba? Yung pang-uutos sa atin, dapat magising na tayo dito. Hindi po pwede na dito lang
magtatapos na kailangan imbestigahan si Aplaska, imbestigahan ng NBI. Dapat lahat ma-dissolve. Oo, totoo yun, mga minamahal. Dapat lahat ma-dissolve. Oo. I-abolish kung pwedeng i-abolish kasi kahit tayong mamamayang Pilipino, niloloko tayo harap-harapan sa mga sarsuela dahil meron silang mga gustong pagtakpan. Hindi dapat ganon. Dapat maging fair and square kayo. 'Di ba? Ganon dapat. Tingnan ninyo. Yung House of Representatives, mas mataas na ngayon yung bilang ng House of Representatives. Bakit mataas ang bilang ng House of Representatives ngayon, mga minamahal? Bakit mataas? Kasi sila nagtatrabaho, dati ang tawag diyan sa house, tawag dito crooks. Crocodile yung tawag diyan sa house. Pero ngayon hindi na eh. Mas lalong tumaas ang tingin ng tao sa House of Representatives kaysa ang tingin ng tao sa Senado. Yung Senado, baboy. Oo, nang dahil sa'yo, Alan Peter Cayetano. Biruin nyo, inappoint din. Sa mga hindi nakakalam inappoint si Camille Villar sa sa Environment and Natural Resources. Like, for what reason i-appoint mo yung mahilig magpagawa ng subdivision? Baka yung bundok natin maging kalbo na yan. Gets ninyo, mga minamahal? Imbes na ma-preserve ang ating nation, wala nang ganon. Dahil nag-appoint kayo ng mga hindi naman dapat karapat-dapat sa pwesto. Tinanggal pa si Bam. Diba, mga minamahal? Very ironic. Wala na akong nakikitang pag-asa sa ating mga senador. Sa totoo lang, dyan pa lang kay Bato, may pag-asang makita si Bato, pero yung trust para sa mamamayang Pilipino na ibibigay sa Senado, wala na. Wala na, mga minamahal. Nakakalungkot man isipin, pero wala na, sira na yung kanilang reputation. Yung puso ko daw, easy lang daw ako. Easy na lang 'to ngayon, mga minamahal, kasi kung hindi ako maging easy baka mamaya ako yung mahimatay dito. Oo, lalo na 'pag nagko-content ako dala yung puso ko, may emosyon tayo, 'di ba? Talagang 'pag galit, galit tayo, eh. 'Pag naiinis, inis tayo, eh. Hindi ko kayang pekein yung nararamdaman ko. Kaya pasensya na kung ano yung nakikita niyo sa'kin na medyo parang greedy ako tingnan, medyo galit ako tingnan, pasensya na, mga minamahal. Anyway, tama ka, Eric de la Cruz, land grabbing yang mga bilyar na yan. Anyway, comment ninyo kung taga saan kayo at isha-shoutout natin yung pangalan ninyo, taga saan kayo. Shoutout sa'yo, Eric de la Cruz, my one and only lovers ng channel natin. Maraming salamat sa'yo, Eric de la Cruz. Si Clara Globo 2407, si Rick Soriano, si Ali Jandy Cruz, si Roy, si Erwin Amos, si Fred Somers. Thank you at ingat, mga kababayan. Si Benny Rhodes, si Ramon, yan, si Shoni Pineda, si Susan. Ingat, mga kababayan.